Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Minsan Pinahihintulutan ng Diyos ang Sakit bilang ang tanging proseso para ikaw ay maligtas. So, si Jesus Christ, gusto niya i-share ko tong message tungkol sa mga sakit ng tao. Especially now, ang daming mga taong nagkakasakit at mamatay sa sakit. So, yung sakit ng mga tao, sometimes proseso yan para maligtas sila, para yung kaluluwa nila pupunta sa langit, hindi sa impyerno. So, bigay ko sa iyo ng example. Meron akong na alam ng isang lalaki. Tatay siya, asawa siya. At mahusay siya sa buhay. Hardworking, loving, lahat ng pamilya niya naaasa sa kanya. So, one day, nagkasakit siya ng tiyan. Nakakala niya, tiyan lang yun. Hindi mo naman, wala yan. Siguro, ganun lang yan. Diarrhea na. Pero, over time, grabe. Na-lose siyang weight. Mga 30 pounds in 1 year. Nakita ng mga pamilya niya, bakit okay ka ba? Meron ka bang sakit? Ang sabi niya, hindi, wala akong sakit. Ganun na nga, ganun to. Nag-workout ako. Which is true, nag-workout siya, pero mabilis ang lose weight niya. Tapos, soon, talagang grabe ang sakit niya. At kailangan niya madaming gamot na, alagaan siya ng asawa, anak niya. To the point na hindi niya na kayang magbangon sa kama. Sobrang hinang-hina na siya. Yung sakit niya naging burden sa pamilya niya. At nagpa-pray siya. Prayerful man naman to eh. Meron siyang relationship kay Jesus Christ. Matulungin. Talagang soft-hearted. Makikita niyang mga taong merong kailangan, tulong, bibigay niya ang tulong. Pera, pagkain, anuman. Makikita ang mga tao sa kanya at yung pamilya niya, ganun siya. Halos perfect. Perfect person. Pero during yung process ng sakit niya, napakita ni Jesus Christ sa kanya ang dami niyang kasalanan na keep niya sa puso niya. Hindi niya nasabi na nahingi siyang patawad kay Jesus Christ. At hindi niya napakitang ayaw niya yung mga kasalanan niya. Hindi niya napakitang nagsisi talaga siya. Pero alam niya, siya ang born again Christian. Kung mamatay siya, papasok siya sa langit. Even yung anak niya at asawa niya, alam, papasok to sa langit. Pero nasabi ni Jesus Christ sa kanya one day, hindi ka papasok sa langit kung hindi ka magsisi sa lahat ng kasalanan mo. And sabi daw ni Jesus Christ sa kanya, etong proseso ng
sakit mo, bibigay kita ng chance para magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo. Tapos kukunin kita na papasok ka na sa langit. So, yung one year and a half ng sakit niya, nag-change siya, nag-pray siya, talagang nag-iba ang tao siya. Noon nang mabilis magalit, kasi stressful ang buhay niya, ang daming nag-aasa sa kanya ng tulong, at bibigay niya ang time niya, energy niya, kasi sabi daw niya, masaya, tutulungan ko ang mga tao. Kasi malakas ako, kaya ko. Pero hindi niya nakita, one day, mahihina ang katawan niya. At sino man yung mga taong natulungan niya, napunta sa kanya, tulungan niya siya, wala, naiwan they left him. Only yung anak niya at asawa niya na tulungan siya, even until yung last breath niya sa bahay, namatay siya sa bahay. So, nagawa niya lahat ang kailangan para patawarin siya ni Jesus Christ. Ay, naglista siya sa notebook lahat ng kasalanan niya. Tapos sabi niya, Lord Jesus Christ, patawarin mo ko to. Ito, lahat to. At nalista niya lahat ang mga taong nanakit sa kanya, napatawad niya sila. Kung buhay pa sila, na-communicate siya, nag-message sa or natawag niya ang tao. Sabi niya, I forgive you and I pray for you. Kung yung mga taong alam niya na hindi na nagawa siyang mali sa buhay nila, nahingi siyang patawad. Nagkumbaba siya. Hindi kasi natakot siya pupunta sa impyerno lamang, but kasi nakita niya that si Jesus Christ nagalit sa kanya. Akala niya natutuwa si Jesus Christ sa buhay niya, yung nagawa niya sa buhay niya. Pero hindi natutuwa si Jesus Christ sa buhay niya, kasi meron siyang daming kasalanan pa rin sa puso niya. Pero bago siya namatay, nasabi na niya kay Jesus Christ, Panginoon Jesus Christ, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko. Nagawa ko na yung utos mo. I tried, Lord. Bibigay ko yung kaluluwa ko sa iyo na yun. Pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Alam mo, patapos yun, he took his last breath. Tapos si Jesus Christ, nakuha niya ang kaluluwa ng lalaki yun, papuntang langit. So, itong message, sana na-inspire kayo magsisi sa lahat ng kasalanan niyo. Ako mismo din, araw-araw. At huwag kayo matakot.
Gawin ng ang kalooban ng Diyos, magsisi, at wag ulitin ang kasalanan. Kasi sulit makapasok sa langit itong katawan natin. Mamatay naman talaga tayo eh. Pero ang kaluluwa natin, saan ba pupunta? Sa langit o sa impyerno? Yung choice mo, yung anong action mo, what you will do sa buhay mo now will determine kung papasok ka sa langit or pupunta ka sa impyerno. Sana magawa mo ang kalooban ng Diyos. Piliin mo magsisi bago mamatay para makapasok ka sa langit. Ito ang end of the message. May Jesus Christ bless you.